Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kapag nasasaktan tayo ng sobra ay nakagagawa tayo ng kasalanan na sa bandang huli ay pinagsisisihan natin. Late nating nare-realize na hindi natin dapat ginawa yon, lalo na kapag may napahamak ng ibang tao. Papa Dudut, just call me Cheska, 37 years old at isang pastora dito sa simbahan sa aming probinsya. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong nasa 20s pa lamang ako. Napagkasunduan namin magkakaibigan na mag-road trip, pero bago yon ay gumawa kami noon ng isang group chat kung saan ay magkakapareho ang profile picture and nickname namin. Natatawa akong nagbabasa ng mga mensahe sa cellphone, naglalakad na papalapit na sa meet-up namin. 2 AM ang call time para naman umaga ay makarating kami sa unang stop namin. 1 AM pa lamang. Malapit na ako at hindi halatang excited. I'm wearing a black sweater and denim shorts paired with black Converse. Ang ilaw ng screen ng phone ko ay nagsisilbing ilaw ko kasama ang patay sindi na street lights. Uy, wag talk shit ha. Mamaya yung isa riyan tulog pa. Ulol, ikaw ngang laging late eh. Pwe, dami niyong pinagsasabi, ready na. Papa Dudut, natatawa ako sa chat bago ibaba ang phone. Malapit na ako sa meetup at nakikita ko ang puting Toyota 5-seater. Ang ngiting meron ako dahil sa GC ay napalitan ng ngiwi nang makita ko ang dalawang nauna na. Ang aga-aga, panira kaagad ng araw. Nasa balikat ni Jacob ang mga kamay ni Leia habang magkadikit ang mga noo at nagtatawanan. May kung anong kirot ang dumampi sa dibdib ko. Girl code who? Pumatol sa ex ng tropa. Wala akong paki kung 2 taon na ang lumipas. Malandi pa rin. Naglakad ako papalapit sa kanila na kaagad nilang napansin. Napabitaw si Leia at sinalubong ako ng ngiti. Siyempre ngiti rin ang sinagot ko. Uy, si Early Bird nandito na. Natatawang bungad niya. Pilit akong tumawa at hindi halata. Siyempre. Good morning. Pagbeso ko kay Leia. Good morning, Cheska. Tipid ng ngiti at pagtaas ng kilay ang bati ko kay Jacob. He noticed it but still smiled. Hindi pa rin ba effective? Buwisit na scam ata ako. Tumatakbo sa isip ko. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang kasama namin, magkasama si Pio at Yana. Kaagad ko napansin ang namumutlang mukha ni Yana na naka-hoodie. Uy, okay ka lang girl? Bungad ko sa kanya. Pilit siyang tumawa at tumango. Pangit ang gising eh, ang sama ng pakiramdam ko. Sagot niya. Sus, palusot lang, ayaw lang niyang pumunta. Kaagad na komento ni Pio. Sinamaan ko siya ng tingin. Sira, anong carry lang ba? Nag-aalala lang tanong ko. Mamaya mas lalo pang sumama ang pakiramdam niya. Baliw, oo no, tara na. Nauna siyang sumakay kesa sa akin. Sinundan ko siya ng nag-aalalang tingin pero kaagad din akong sumunod. Baka nga masama lang ang gising. Ayoko mag-isip-isip ngayon, dapat i-enjoy namin tong road trip.
Magkakatabi kami sa likuran ni Pio at Yana, ako ang nasa gitna. Driver namin si Jacob at ang passenger seat naman ay naroon si Leia. Nakaredy na kaming lahat dahilan para mapangiti ako. Hindi ko napansin ang tingin sa akin ni Pio kung hindi niya ako pasimpleng siniko. Ano, ginawa mo nga? Bulong niya. Sinamahan ko siya ng tingin. Shh, wag natin pag-usapan dito. Sobrang hina lang ng boses ko. Pasimpleng sumulyap sa harapan kay Jacob. Tss, bahala ka. Sabi ko sa iyo wag mong gawin yan. May karma yan. Dagdag ni Pio bago dumiretso ang tingin. Inirapan ko na lamang siya. Pakialamero, pakinya ba? Dapat ay hindi ko na lang binanggit sa kanya ang plano ko. Mula kasi nang malaman ko na naging sina Jacob at Leia na ay hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Kahit ilang taon na kaming break ni Jacob ay nasasaktan pa rin ako. Kaya pumunta ako noon sa isang bahay ng isang medium na nakita ko lamang sa internet. Ang sabi sa internet ay matutulungan daw ako ng medium na yon na matupad ang aking kahilingan. Naalala ko pa nang pumunta ako sa maliit na bahay na yon. Halos 2 oras ang biyahe mula sa amin. Maliit lamang ang bahay ni Manang Rosing at nang tinanong niya ako kung ano ang kahilingan ko, sinabi niya na ibulong ko raw sa bangkay na nasa loob ng kanyang kwarto. Nakakakilabot nang makita ko ang parang batang babaeng bangkay sa loob ng kanyang kwarto. Hindi na ako nag-usisa kung sino ang bangkay na yon dahil naunahan ako ng kilabot. At gusto ko na talagang matapos ang kailangan kong gawin. Kaya lumapit ako sa bangkay na yon at bumulong na, sana mawala na sa buhay namin si Leia at bumalik na ulit sa akin si Jacob. Pagkatapos kong gawin yon ay nagbayad ako at umalis na rin ako kaagad sa bahay ni Manang Rosing. Pasimple kong tinignan si Jacob at pinaandar na ang sasakyan. Patago akong ngumisi, babalik ka rin sa akin. Tumatakbo sa isipan ko noon. Umandar na ang sasakyan at nagbukas ng speaker si Leia para magpatugtog at maging maaliwalas ang biyahe. Hindi ko maiwasang sumulyap kay Yana na mukhang pasama ng pasamang pakiramdam at tahimik lang sa gilid ko, nakasandalang ulo sa may bintana. Nagsimula ang pagandar ng sasakyan at hindi pa umaangat ang araw. 8 oras ang biyahe papunta sa first spot namin. May GPS naman si Jacob kaya may susundan kami na daan dahil maaga pa ay napagpasyahan kong umidlip muna, Papa Dudut. Totoo ba yun? Baka scam lang po ito, Manang, tanong ko. Iha, maniwala ka. Bumulong ka lang sa patay ay matutupad ang sasabihin mo. Nakangiti niyang sagot bago sinyasan ang isang burol. Nagdadalawang isip man ay nilapitan ko ito at tinignan ang nakahiga sa kabaong. Malalim akong bumuntong hininga. Desperado na ako. Cheska! Nalimpungatan ako nang makaramdam ng pagyugyog sa akin. Napamulat ako at sinalubong ng madilim pa rin na daan at ang mukha ni Pio. Papikit-pikit pa nga ang mga mata ko at nakaramdam pa ako ng antok. Anong oras na ba? Bakit? Medyo naiiritang tanong ko. Si Leia ang sumagot at sumilip mula sa harapan. Te, check mo nga kung may signal ka. Aniya na nagpakunot ng noo ko. Pati ang katabi mo, pacheck kung buhay pa. Natatawang dagdag niya. Naniningkit pa ang mga mata ko bago hugutin ang cellphone ko sa bulsa at tinapik-tapik si Yana sa gilid ko. Saan na ba tayo? Wala ka agad signal? Tanong ko. Mukhang madaling araw pa rin, ibig sabihin ay hindi pa kami nakakalayo para mawala ng signal. Mas lalong naningkit ang mga mata ko nang salubungin ako ng mataas na brightness ng screen. 3:00. Mas lalong kumunot ang noo ko. Mag-iisang oras pa lamang ang lumilipas, hindi pa kami nakakalayo. Sunod kong tinignan ang bar ng cellphone ko. No signal. Wala rin sagot ko. Nasaan na ba tayo? Tanong ko bago tuunan ng pansin si Yana na hindi pa rin gumigising. Not sure Sinundan ko lang ang GPS sa phone pero nawala ng signal. Hindi ako makakonect. Last na tingin ko, diretso lang naman ang daan. Si Jacob ang sumagot.
Tinapik-tapik ko si Yana at nang dumampi ang kamay ko sa balat niya ay nabigla ako sa lamig niya. "Uy be, okay ka lang?" Pagsalubong ko sa mukha niya. Dahan-dahan siyang napamulat at pilit na tumango. Oo sorry, ang bigat kasi ng ulo ko." "Balik okay ka lang. Sorry ha, ginising pa kita. Akin na yung phone mo. Check ko lang kung may signal ka." Sagot ko at inabot naman niya sa akin ang cellphone niya. Medyo nagigilty tuloy ako dahil ako ang nag-set ng date na to para sa road trip. Mukhang masama ang pakiramdam ni Yana. Ayaw ko namang ako lang ang mag-enjoy. Pag-check ko ng cellphone ni Yana ay kapwa namin wala rin siyang signal. Dismayado ko tong sinole sa kanya. Wala rin eh. Sambit ko kina Leia. "Sige okay lang. Baka kasi mabundok. Kaya walang signal. Diretso lang naman, mamaya babalik din yan." Sagot sa akin ni Jacob na nakasilip sa salamin. "Huwag niyo nang intindihin yan," sabi ni Pio na natatawa. "Masaya nga eh, disconnected tayo sa mundo." Sumimangot ako sa sinabi niya. "Sus, sabi ng hindi kayang mabuhay kapag hindi ka nakakapag-Instagram." Namula siya sa sinabi ko na tinawanan naman ng iba pa naming mga kasama. Muling gumaan ang biyahe at binaliwala namin ang pagkawala ng signal. Kahit medyo nakakatamad nga lang dahil wala kaming ibang pwedeng pagkaabalahan. Ilang minuto rin ang lumipas na umabot na ng oras. Hindi nagbago ang daan, diretso pa rin at mapuno. Wala man lang ibang sasakyan ang dumaraan. "Naihi ako babe," ang sabi ni Leia dahilan para mapatingin kami sa kanya. "Mukhang wala pa tayong madadaanan na pwedeng ihian eh," sagot ni Jacob na sinilip ang daan. "Sa daan na lang, wala namang makakakita, takpan na lang kita," sagot ko. "Magtabi-tabi po ka ha," natatawang dagdag ko. Tawang sinagot nila sa akin bago huminto si Jacob sa tabi ng kalsada. Pagbukas ng pinto ay sinalubong kaagad kami ng hangin na nagpataas na mga balahibo ko sa katawan. Bigla na lamang akong kinabahan sa hindi ko malamang kadahilanan. Sinamahan kong umihi si Leia sa gilid. May dala-dalang jacket para takpan siya. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid at parang walang kahit na anong tunog ng ibon o insekto. Psst! Napaangat ang dalawang kilay ko sa narinig. Agad na umikot ang tingin ko. Psst! Napalunok ako ng malalim. "Uy gaga, wag kang sumidsit." Reklamo ko kay Leia na tumayo na at tapos nang umihi. Kunot noon niya akong tinignan. "Baliw, wala akong ginagawa no." "Ha? Hindi mo ba narinig yun?" Mas lalong kumunot ang noo niya at natawa niya akong dinaanan. "Sira, baka hangin lang yun. Guni-guni mo lang." Pinilit kong sumang-ayon sa sinabi niya. Ha, oo nga. Nang ako na ang susunod na papasok ng sasakyan ay tinignan ako ni Jacob. "Cheska, check mo nga kung may signal sa labas." Natauhan ako sa sinabi niya at tumango. Kinuha ko ang cellphone ko at tinignan ko kung may signal ba. Tinastas ko pa ito at nilayo-layo sa akin. Wala eh. Wala pa rin. Wala. Ayun! Lumiwanag ang expression ko na makita ang isang bar ng signal, ngunit naglaho rin ito kaagad dahil agad din itong nawala. Sumimangot ako at pumasok na sa loob ng sasakyan. "Wala, negative," sagot ko. Natatawang pinandar ni Jacob ulit ang sasakyan. "Yun lang, check na lang natin ulit mamaya kapag nagkaaraw na." Muli nagpatuloy ang biyahe pero hindi ko alam kung bakit bigla akong hindi mapakali. Kinakabahan ako. Kahit wala naman dapat na ikabahala. I mean, normal lang naman na mawala ng signal sa bundok, hindi ba? "Guys, parang paulit-ulit lang tayo," sabi ni Pio sa tabi ko habang pinagmamasdan ang paligid. "Parang nakita na natin tong lugar na ito kanina." Nakuha ng sinabi niya ang atensyon ko. "Sira eh, puro puno lang naman ang nasa paligid," ang sabi ni Leia. Sinusubukang huwag magpanik. Umiling si Pio. "Hindi, yung puno na yun putol yung tangkay, napansin ko na yan kanina." Tila bumigat ang pakiramdam ko.
Biglang nagkaroon ng tensyon sa sasakyan at hindi kaagad nakasagot si Leia na nakatingin sa amin. Baka kapareho lang. Ano ka ba? Paano tayo babalik diretso yung daan? Dinaan niya sa tawa ang halatang kaba niya sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Pio. Pero alam kong kinakabahan na rin siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong oras na ba? Ang tagal umaraw. Muli kong dinukot ang cellphone ko sa bulsa. Akmang ang oras lang ang bala kong tingnan pero isang notification ang sumalubong sa akin. Kanina pa to, mukhang may lumusot na message sa akin. Kanina nung nagkaroon ng signal ng ilang segundo. Naningkit ang mga mata ko nang tingnan ko ang message galing sa GC namin 20 minutes ago. Walang signal nun Sino nag-message? Natulala ako sa mensahe. Nakikita ang refleksyon ng screen sa mga mata ko. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ko ng ilang segundo. Sorry guys, hindi ako makakasama. Enjoy Bawi ako sa susunod. Love you. Natulala ako na nakatingin sa screen. Ano to, prank? Dahan-dahang umangat ang tingin ko sa mga kasama ko. Lahat sila ay seryoso at kinakabahan na rin. Napakurap-kurap ako, napalunok ng malalim. Tinikom ko ang bibig ko at nagmamadaling pinindot ang chatbox namin pero naglo-loading lamang ito. No signal can't open a conversation. Ginagago ba ako nito? Tinignan ko ang mga kaibigan ko. Sino nantitrip sa inyo? Giit ko. Napatingin sila sa akin. Pare-parehong kumunot ang mga noo. Ano? Tanong ni Pio. Napaismid ako. Tumigil na kayo sa pagjo-joke, hindi nakakatawa. Mas lalo silang naguluhan sa mga sinabi ko. Anong mga sinasabi mo, Cheska? Tanong ni Leia. Napalunok ako ng malalim, ibig sabihin hindi ito joke. May nagchat sa GC kanina lang. Bumigat ang paghinga ko. Kanina ay walang signal, naguguluhang sagot pa ni Pio. Kaya nga may nantitrip sagot ko. Ano bang sabi? Pagsali ni Jacob sa usapan. Hindi kagad ako nakasagot at kinakabahan at nagdadalawang isip sa susunod kong sasabihin. Bumigat na ang paghinga ko. May hindi nakasama sa atin. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Huminto bigla ang sasakyan at napalingon silang lahat sa akin. Kahit si Yana na masama ang pakiramdam ay nabigla. Ha? Sabay-sabay nilang reaksyon. Base sa reaksyon nila, ngayon lang din nila ito nalaman. Gagi, hindi ba to joke? Pilit na tumawa si Pio. Hindi ka funny. Nagsalubong ang kilay ko. Gago to. Totoo. Natanggap ko yung message. Isa-isa ko silang tinignan. May nagchat sa GC. Hindi siya nakasama. Nawala na ng mga kulay ang mga balat ng mga kasama ko. Parang sira. Natatakot na ako. Ang sabi pa ni Leia. Kahit ako ay natatakot na rin. Sa loob ng sasakyan na ito, sa daan na parang hindi matapos-tapos, kompleto kaming sumakay. Ngayon ay sasabihin mo sa akin na may isa sa amin ay hindi sumama? Sino ang nagchat? Mabigat na ang paghinga ni Jacob at naghihintay ng isasagot ko. Hindi ko alam, napakagat ako sa ibabang labi. Pare-pareho ang pictures natin at nicknames. Gagi, baka ibang tao yan. Baka may nang-hack sa isa sa mga account natin, ang sabi pa ni Leia. Hindi ako nakasagot. Anong biro yun? Mag-hack tapos gano'n ang sasabihin? Narinig niyo ba yun? Tanong ni Jacob. Napangat ang tingin ko sa kanya. Hindi pa rin mawala ang kaba at takot ko. Ano? Tanong ni Leia at hindi may pinta ang kanyang mukha. Parang may mga bulong. Dagdag ni Jacob. May bumubulong. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mas lalo ako nanlamig nang may humawak sa pulso ko galing sa gilid ko. Malamig ang kamay. Ang kanina pang tahimik parang umatras ang dila ko. Hindi ako makalingon sa kanya kahit naaninagan ko na siya sa gilid na nakaharap sa akin.
Papalapit na ng papalapit ang mukha niya. Bago ko humarap sa kanya ay naramdaman ko na ang pag-vibrate ng cellphone ko. May signal na. Agad kong binuksan ang cellphone ko at hindi pinansin ang lalamig na paligid at mabilis na pagtibok ng puso ko. Nanginginig ang mga kamay kong tinignan ang sunod-sunod na notification na sumalubong sa akin. Inakala kong makakahanap na ako ng sagot nang buksan ko ang GC namin. Pero nawalan ng buhay ang mga mata ko nang makita ko ang mensahe. Nabitawan ko ang cellphone kasunod ang pagsisitaasan ng balahibo ko sa katawan nang may bumulong sa magkabilang gilid ko. Sabi sa iyo, Cheska. 2 boses, naging 3 hanggang maging 4. 4 na mga pares ng mga mata ang nakatingin sa akin na nasa gitna ng sasakyan. Bilog na bilog at itim na itim. Hindi magandang bumulong sa patay. Papa Dudut, biglang nagdilim sa akin ang lahat. Pakiramdam ko noon ay kung anong humampas sa ulo ko na dahilan para mawalan ako ng malay. Nang mamulat ang mga mata ko ay nasa loob ako ng isang ospital at isa-isa na ring dumating ang mga kaibigan ko. Mabuti naman at gising ka na, wika pa ni Pio. Grabe yung pag-aalala namin sa iyo, wika pa ni Yana. Ano bang nangyari? Nagtatakang tanong ko. Hindi mo natatandaan kung anong nangyari? Tanong pa ni Jacob. Tumingin ako sa mga mata ni Jacob, yung mga mata na matagal ko nang ulit na gustong titigan. Umiling ako bilang tugon sa tanong niya. Papa Dudut, ang sabi ng mga kaibigan ko ay bigla na lang daw akong nagwala sa loob ng sasakyan. Hindi raw nila alam kung ano ang nangyayari sa akin at hindi nila ako mapigilan. Pinagsisipa, pinagsusuntok at pinagsasabunutan ko raw lahat ng mahawakan ko. Sumisigaw raw ako noon at para bang yung boses ko ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Parang hindi ko raw boses yung napapakinggan nila. Hindi nila yon maintindihan kung bakit at hindi nila ako mapigilan sa pagwawala ko. Hanggang sa bigla na lang akong mawala ng malay. Doon na raw nila ako sinugod sa pinakamalapit na ospital. Ayokong paniwalaan yung sinabing nyo ng mga kaibigan ko pero may pinapanood silang video sa akin. Yung video ng pagwawala ko na talaga namang nagbalot ng kilabot sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko nang may bigla akong maalala. Mahinanap akong message sa inbox. Ang message na may isang hindi nakasama sa amin sa road trip kahit kumpleto naman kami noon sa sasakyan. Pero bigo ako. Walang ganong message sa cellphone ko. Hindi ko na lalong maintindihan kung nananaginip lamang ba ako o totoong nangyari ang lahat, Papa Dudut. Pero nang makalabas na ako ng ospital ay palagi akong may bulong na narinig na tumatawag sa pangalan ko. Kay Pio ko lang sinabi ang tungkol sa bagay na yon dahil siya lang din ang nakakaalam ng ginawa kong kabaliwan na para sa pag-ibig. Sinong patay ba yung binulungan mo? Ang tanong ni Pio. Hindi ko alam eh. Hindi ko kilala basta parang bangkay yun doon sa bahay ng medium na pinuntahan ko. Wika ko. Sinamahan ako noon ni Pio na pumunta sa bahay ng medium pero laking gulat namin ang makita na parang abandonado na yon. Sigurado ka ba na dito ang bahay na yon? Ang tanong pa ni Pio. Oo, sigurado ako. Git ko. Pero parang matagal nang walang nakatira dito, ang wika pa niya. Papa Dudut, halos mahigit 1 buwan pa lang ang nakalipas noon pero parang napakalaki kaagad ng pinagbago ng bahay na yon. Hindi ko alam pero parang ilang taon nang walang nakatira sa bahay. Sira-sira na yon na para bang ilang bagyo na ang dumaan at wala man lang nagayos doon. Matataas na rin ang mga damo sa paligid. Sinubukan pa namin kumatok at tumawag sa kung sino man ang nakatira sa bahay na yon. Sinong kailangan nyo dyan? Wika ng isang babaeng napadaan sa bahay na yon. Si Manang Rosing po, may gusto lang kaming itanong sa kanya, ang sagot ko. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yan. Mula nang mamatay ang anak ni Manang Rosing, 3 taon na ang nakakaraan. Wala na rin tumira dyan, wika pa ng babae. Pero galing po ako dito siguro mahigit 1 buwan lang po ang nakakalipas, wika ko. Nakausap ko pa po si Manang Rosing. Paminsan-minsan umuwi siya dyan pero umalis din kaagad. Ang alam ko kasi,
Diyan din sa loob ng bahay pinalibing ang anak niya. Wika pa ng babae. Sa loob po ng bahay? Wika ni Pio. Oo, ayaw niya raw kasing mahiwalay sa kanya ang anak. Ano pong itsura ng anak niya? Ang tanong ko. Siniko naman ako bigla ni Pio. Kailangan mo ba talagang malaman yan? Ang bulong niya sa akin. Papa Dudut, dinescribe ng babae ang anak ni Manang Rosing at yun din ang nakita ko noon sa kwarto na pinasok namin ng matandang babae. Ang batang babaeng nakahiga sa kama nito na nakasuot ng puting bestida. Mahabang buhok at payat, hindi ito naaagnas pero may kakaibang amoy. Sigurado ako na yon ang patay na anak ni Aling Rosing na binulungan ko. Sinubukan pa naming silipin ang loob ng bahay at nangilabot kami nang makitang may kabao nga doon na nakasarado. Sinabi namin yon sa kausap naming babae at gumawa sila ng paraan para pasukin ang bahay ni Manang Rosing. Papa Dudut, doon lang nila nalaman na hindi pala ang katawan ng batang babae ang laman ng malaking kabaong, kung hindi pati na rin ang katawan ni Manang Rosing na nakayakap sa malit na katawan ng anak nito. Sa tulong ng mga pulis at ilang barangay ay narinig ko na halos 3 buwan na raw napatay ang matanda. Bagay na hindi ako makapaniwala dahil halos 1 buwan pa nga lang ang nakakaraan mula nang makausap ko siya. Hindi ko na yung sinabi pa sa ibang tao doon dahil ayaw kong isipin nila na nababaliw na ako. Pero napayakap na lamang ako sa kaibigan kong si Pio habang naluluha dahil sa takot. Nang umalis kami doon ay bumalik sa bayan namin, isang kagimbal-gimbal na balita ang bumungad sa amin. Nabalitaan namin na naaksidente ang sinasakyang kotse ni na Jacob at Leia. Pareho silang hindi nakaligtas sa aksidente at pakiramdam ko. Nang mga oras na yon ay kasalanan ko kung bakit sila namatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Aksidente ang nangyari sa kanilang dalawa. Pag-alo ni Pio sa akin. Alam mo kung anong ginawa ko para mangyari sa kanila yon? Kung hindi ko ginawa ang pagbulong sa patay, hindi sila mapapahamak. Ako ang may kagagawan kung bakit sila naaksidente. Ako ang may kasalanan. Pag-iyak ko. Papa Dudut, mula nang mamatay ang 2 kaibigan ko, pakiramdam ko ay unti-unti ako noong nasisiraan ng bait. Noong una ay mga boses lamang at bulong ni Manang Rosing ang naririnig ko. Mga anino lamang nila ng anak niya ang nakikita ko. Pero habang tumatagal ay nakikita ko na rin ang mga kaluluwa ni na Jacob at Leia. Pareho silang galit sa akin. Nanlilisik ang mga mata. Balot ng dugo ang buong mukha nila at para bang gusto rin nila akong patayin. Ramdam ko ang galit sa mga tingin na ginagawa nila sa akin. Ramdam ko ang puot nila para sa akin. Doon ako nagdesisyon na magpakonsulta sa isang espesyalista para sa mga may sakit sa pag-iisip. Na-diagnose ako na dumaan sa isang matinding depression. Kung ano-anong gamot ang pinapainom nila sa akin pero hindi pa rin nababawasan ang mga nakikita at naririnig ko. Parati pa rin akong may nararamdaman at naririnig na hindi ko may paliwanag. Parati ko pa rin nakikita ang mga multo ng mga kaibigan ko. Hanggang sa lumapit na ako sa isang pari para humingi ng tulong sa kanya. Nagkumpisal ako ng mga kasalanan ko, tumingin ng basbas mula sa isang pari. Halos araw-araw akong laman ng simbahan dahil doon lamang ako nakakaramdam ng kaligtasan talaga noon. Sa pamamagitan ng pare at pagdarasal, kahit papaano ay naramdaman kong hindi ako malalapit na ng mga kaluluwang nakapaligid sa akin. Umiiyak ako habang nagdarasal at humihingi ng kapatawaran sa mga naging kasalanan ko. Umiiyak ako habang humihingi ng proteksyon mula sa Diyos. Papa Dudut, ngayon ay 4 na taon na ang nakalipas mula na mangyari ito. Hindi pa rin po 100% na tahimik ang buhay ko. Pero masasabi ko na malaki na ang nagbago mula nang isuko ko ang sarili ko sa Diyos. Pumasok ako at naglingkod ng simbahan bilang isang pastora. Sa ganung paraan ay nakakapaglingkod ako para sa napakabigat na kasalanang nagawa ko sa buhay ko at sa buhay ng mga kaibigan ko. Nakikita ko pa rin ang kaluluwa ni na Jacob at Leia at naririnig ko pa rin sila. Pero naiisip ko na kahit papaano ay hindi nila masasaktan ako dahil wala silang ibang kayang gawin kung hindi ang takutin lamang ako upang subukin ang aking pananampalataya sa Puong May Kapal. Hanggang dito na lamang po
Lubos na gumagalang, Cheska. Kahit na anong tapang o independent ng isang tao ay darating pa rin ang oras na kakailanganin niya ng tulong mula sa iba. Sabi nga, no man is an island. Ngunit ang paghingi ng tulong sa iba ay hindi indikasyon ng kahinaan. Ito isang katunayan lamang na ikaw ay tao lamang. Hindi lahat ng kakayahan ay tinataglay mo. Mapalad ka kung ang mga tao sa iyong paligid ay may totoong malasakit sa iyo. Sila ang dapat mong pahalagahan. Ganon din ang pananalig sa Panginoong Diyos. Kapag binabalot tayo ng takot, huwag nating kalimutan na tumawag sa Kanya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.